ng Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, ang Radyo Pilipinas Iloilo News. At lagi na sa buong Sangmar, 20 to 2025. At o sa inyo regular nga anchor mo, Chanel Baklay, ako ang inyo alam, Marian Grace Aranya. Nagkaroon sa ato na nga mga headline. 134 milyones pesos nga assistance na palabot sa mga naapektuhan sa paglupok sa bulkan kanaon sa Negros Occidental. Uswag Ilonggo Party List, opisyal na nga gindeklara nga tagdaog sa 2025 midterm elections. Ilang ka SB members ang Carles, Miagaw kag Tigbawan nagpanumpa kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Illegal fishing boat na dakpan sa provincial patrol sa Kalalawaran sang Banwas sang Carles. Alawan sa mga delegates sang Iloilo City nga magahampang sa Palarong Pambansa 2025 na panagdag na. Syudad sang Bacolod nakabalhag sang 356 ka kaso sang dengue sininga tuig. Bacolod City handa na para sa Fire and Fusion Chicken Inasal Festival 2025. Oras sa Radyo Pilipinas, las 8:04 sa aga. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 134 milyones pesos nga assistance na palabot sa mga naapektuhan sa paglupok sa bulkan kanaon sa Negros Occidental. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot na sa masobra 134 milyones pesos ang assistance nga napalabot sa mga naapektuhan sa paglupok sa bulkan kanoon sa Negros Occidental. Sandig sa datos ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6, yara na sa 134,530,509 pesos ang assistance nga napalabot sa ahensya, mga local government unit kag non-governmental organization. Sa nasambing nga kantidad, masobra sa 105 million pesos diri ang ginhatag sang DSWD6. Lakip sa ginpalabot sa ahensya ang family food packs, non-food items kag financial assistance. Sa karon may masobra pa sa 5,400 ka individual ang nagatinir sa 13 ka evacuation center kag masobra sa 8,600 naman ang nagatinir sa ilang mga himata o kon kakilala. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Uswag Ilonggo Party List, opisyal na nga gindeklara bilang tagdaog sa 2025 midterm elections. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Pungsod ang nga nagdaog sa 2025 midterm elections ang Uswag Ilonggo Party List. Mismo sa Congressman Jojo ang nagtambong sa proklamasyon sa Commission on Elections o CONCOMELEC kaginhiwat Lunes, Mayo 19. Nakasecure ang Uswag Ilonggo Party List ng isa ka seat matapos nga nakakuha sang 777,754 nga boto. Nakuha sang Uswag Ilonggo Party List ang ikapito nga pwesto sa tanan nga party list nga nagpadalaga sa 2025 midterm elections. Sa mensahe ni Congressman Ang, ginpahayag niya nga ang kadalagaan sa Uswag Ilonggo ang kadalagaan sang tanan. Nagpasalig man si Representative Ang nga panayon ang pagserbisyo sa party list kag mas pabausugod pa ang kampiyon nga serbisyo para sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa kaangot nga balita, lubos ang pagpasalamat ni Congressman James Jojo Ang sa tanan nga Ilonggo kag iban pa nga nagboto kag nagsuporta sa Uswag Ilonggo Party List. Ang Uswag Ilonggo ang rank number 7 sa party list group nga porma nga ginproklama nga isa sa mga tagdaog sa 2025 national elections. Suno kay Congressman Jojo Ang kadalagaan hindi lang para sa iya grupo, kundi kadalagaan sang tanan. Dugang pa niya ini para sa tanan nga Ilonggo nga nagsalig sa gahom sa paghiliusa, serbisyo kag matutuoy nga representasyon. Padugyan ni Congressman Ang sa subong niya nga public servants nga magpadayon sa pagserbisyo kag magpasanyog sang kabuhi sa mga Pilipino, magdusuman sa mga programa para sa ikayong lawas, palangabuhian, edukasyon kag infrastruktura. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka SB members ang Banwa San Carles, Miag-aw kag Tigbawan nagpanumpa kay Iloilo Governor Defensor. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanumpa ang pinakasangguniang bayan o SB members sa Munisipalidad San Carles, Miag-aw kag Tigbawan kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Lunes, Mayo 19. Matapos ang giniwat na eleksyon sa Mayo 12, nagpanumpa sa Merly Tupas, Reggie Ann Ibanez, Raul Bikita, kag Jose Miane, gikan sa Banwa San Carles, Richard Esposa sa Miag-aw kag Johnny Rose Canaya, kag Pinky Harina sa Tigbawan kay Governor Defensor sa muna sa Iloilo Provincial Capital. Kadungan sa oath-taking gipanabot ni Governor Defensor ang importansya sa unity, transparency kag maayo nga pagpanginmanwa. Ang mga nagdaog sa Mayo 12 nga eleksyon ang mag-uumpisa sa ila termino sa Hunyo 30 sining nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nadakpan sa Provincial Bantay Dagat Task Force nga lawran sa Bantigi Island, Barangay Lantangan, Carles, ang isa ka fishing vessel nga nag-engage sa illegal nga buluhaton. Sunod sa Iloilo Provincial Government, isa ka super hull boat, FB Seahorse, ang nakitaan nga nagagamit sa ginadumilian nga Danish Scene Fishing Gear nga sa idalom sa Fisheries Administrative Order 246-1, ginakabing nga ecologically destructive method. Sa nasambit nga operasyon, nadakpan ng isa ka boat captain kaupod ang 12 niya ka crew. Apang ang kapitan lang ang ginkustodiya kag gin-turnover sa Carles Municipal Police Station, samtang ang iya crew ang ginhilway matapos nga na-clear sa direkta nga paglapas sang lahi. Nang kumpiska man sa operasyon na nanoy tuhay nga illegal fishing paraphernalia, lakip ang Isuzu diesel engine, Danish Scene fishing net, 6 ka plastic drums nga may diesel fuel, kag pulo ka tubs ang isda nga ginabanta nagabalor 20,000 pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga mangingisda sa Pontevedra Capiz, ginhaylo sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council na magparehistro. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginhaylo sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council ang tanan nga mangingisda sa Pontevedra Capiz nga wala pa nakaparehistro nga magparehistro na agon makabaton sang anuman nga assistance sa ahensya sang gobyerno. Sa interview kay Jorben Dapa, Provincial Fisherfolk Representative sa Capiz kag M-Farm Chairperson sa Pontevedra, ginpahayag niya nga importante nga makaparehistro ang mga mangingisda kag ma-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation agon maka-avail sang assistance pananglit nga mahalitan ng ila palang
kaluhian. Pahayag pa ni dapat nga kung tig-ululan, isa sa mga pagpanghangkat sa mangingisda sa munisipalidad, amo ang bahagag isa sa mga tikang ni dapat sang siya ang napilian bilang chairperson sa MFARMC, amo ang paghiwas sa boat registration. Sa karon may masoba 1,000 na nga nakaparehistro kung nakapa-insure sa PCIC sa Pontevedra, Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagtukod sa MFARMC sa kada LGU, dako ang bulig agon mapalabot ang kinahanglanon sa mangingisda sunod sa Provincial Fisher Folk Representative sa probinsya sang Capiz. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Dako ang bulig kumiana sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o MFARMC sa kada lokal nga panguluhan. Ini ang pagpati ni Jermaine Dapat, Provincial Fisher Folk Representative sa Capiz, kag MFARMC Chairperson sa Pontevedra, Capiz. Sa pahayag ni Dapat sa usapang agrikultura sa Lunes, Mayo 19, ginpahayag niya nga ang MFARMC amo ang nagaakto kag nagadihon sa resolusyon nga mahimo nga mangin pulisa nga ipatuman sa isa ka LGU. Dugang pa ni Dapat nga pinaagi man sa MFARMC, mapalabot sa LGU, Provincial Agriculture's Office kag Regional Office ang kinahanglanon sang kada mangingisda. Sa Pontevedra, may anak sa masobra 3,000 nga mangingisda kag masobra 20 ka organisasyon sang mangingisda. Samtang ginpahayag man ni Dapat nga ginatutukan man sa Department of Agriculture pinaagi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang mga kinahanglanon sa mangingisda pinaagi sa paghatag sang livelihood assistance. Isa man ang Department of Social Welfare and Development sa mga ahensya sa gobyerno nga naghahatag buhig sa tion sang kalamidad sa mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alawas ang mga delegates ang Iloilo City nga magahampang sa Palarong Pambansa 2025 na panagtag na. Ang detalye sa balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Natigay ng mga panagtag sa Iloilo City Government Tax Division of Iloilo City ang alawanses sa mga delegado sa siyudad sa Iloilo para sa nagalapit na Palarong Pambansa 2025. Ang Iloilo City Government ang nagpain sa kapin 1.5 million pesos na pondo kag dugang 1.4 million pesos gikan naman sa local school board. Natigayon ang programa bangod sa pagpanigkasog kag bulig sa Sports Development Division, Office of the City Accountant, City Budget Officer, City Administrator, City Treasurer, kag DepEd officials sa pangunan ni Schools Division Superintendent Maria Luz de los Reyes kag ni Iloilo City Mayor Jerry Tenyas. Natalana nga mag-umpisa ang inampang sa Palarong Pambansa sa maabot ng Mayo 24 sa Ilocos. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa 356 ang kaso sang dengue nga may duha ka probable death ang nabanhag sa syudad sa Bacolod sininga tuig. Ini ang mataas ang 147.2% kung ikumpara sa 144 ka kaso nga nabanhag sa as of May 10 sa kapareho nga period sa nagligad nga tuig. Nagapakuna sa mga barangay nga may pinakamadamo ka kaso amo ang Mansilingan nga may 33, ginsundan sang Estefania nga may 30 kag Tangub nga 28. Gipanagdugan man sa Bacolod City Health Office nga pangitaon kag gubon ang mga mahimo pangitlugar sa lamok sa sulod kay sagwa sang Panimalay. Giniganyo man sa Bacolod City Health Office ang mga bakulod noon nga ipatuman ang 4S kontra dengue, ang search and destroy breeding sites, seek early consultation, self-protection kag support fogging kung spraying sa mga hotspot nga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsanipuwersa na nagtuhay nga ahensya sa gobyerno kag pribado nga grupo sa rehiyon para sa paghuman sang Western Visayas Road Safety Action Plan 2026 to 2028. Ang plano kabahin sang ligtas na kalsada for all o kon linked for all project nga ginduso sa Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev 6. Sining karon lang ginunsay ang implementasyon sang guidelines sang proyekto kasunod sa pagtukod sa special committee nga ginabug-usan sang youth groups, professional organizations, akademya, local government kag private sector. Ang mga regional line agencies nagtukod man sa mga planning team para sa multimodal transport and land use planning, safe road use, infrastructure, vehicles kag post-crash response. Ang WVRSAP mag-a-adapt sa local approach sa diin ang mga practices ang mag-a-adapt sa local context samtang ginapasiguro nga nagasanto inis karon sa global plan sa United Nations kag Philippine Road Safety Action Plan sang Department of Transportation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Mga nahumana nga road slow protection sa Banwasang Leon, Kagalimudyan, Iloilo, nagahatag kasulhayan sa biyahe sa mga motorista sa lugar. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Agad na pasanyo pa ang biyahe padulong sa mga tourist destination sa bayan sang Leon, Kagalimudyan. Padayon na ginaobra sa Department of Public Works and Highways ang pila ka slow protection project sa Bangka Leon Antique Boundary Road. Nakompleto na sa Department of Public Works and Highways Iloilo 4th District Engineering Office ang slope protection sa bayan sa Barangay Buga, Leon, Iloilo. Iara sa 33.3 million pesos ang pondo sa idalom sa fiscal year 2024 sa DPWH. Ang proyekto ang ginabugusan sa 40-meter long slope protection kami guardrails para sa safety sa mga motorista. Ang proyekto nag-aangot man sa road network pakato sa agritourism sites ng 7 cities sa Lumudyan, kag Bucari Eco Park sa Leon. Sa tuwig 2024, sa angin paobra man ang 57-meter long, 6-meter high road slope protection sa Bangkal, Leon, Antique Boundary Road. Partikular sa Barangay Tagsing, kag 115 million meter road slope protection ang ginpunduhan sa 98 million pesos sa Barangay Manasa, Lumudyan. Suno kay DPWH Director Sunny Boy Rapel pagi sa proyekto mangimapos ang pagbiyahe sa mga produkto halin sa kabukiran padulong sa merkado kag hapos man padulungan ang mga tourist destination sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 1,200 katupad workers sa Bugasong Antique nagbaton sang sweldo. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sa ginasweldo ang 1,200 katulong panghanapbuhay sa ating disadvantage o kung displaced workers o kung tupad program beneficiary gikan sa munisipalidad sa Bugasong Antique. Naglabos sa 6.3 million pesos na tupad assistance ang payout sa mga beneficiaryo gikan sa 27 ka barangay sa Bugasong kung sa diin ang mga beneficiaryo mga senior citizen, underemployed, self-employed, PWDs kag ginikanan sang child laborers. Magluwas sa sweldo kin-enroll man ang mga beneficiaryo sa micro-insurance coverage kag ginatagan sa personal protective equipment. Ang tupad isa ka flagship employment program sa dole nga nagahatag sa immediate kag temporaryo nga employment sa sulod sang hindi magnubo sa pulo ka adlaw sa mga displaced o kon informal workers. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpaabot sa ihabugos nga suporta si DOST Region 6 Regional Director Engineer Roman Nilonga sa National Privacy Commission o NPC sa pagsaulog sa Privacy Awareness Week 2025 nga may tema Global Privacy Matters, Navigating a Borderless Digital World and Expanding New Professional Horizons. Ginpahayag ni Director Nilonga nga sa tunga sa nagapadayon nga digital transformation, importante gid nga mapangapinan ang publiko batog sa posibilidad ng cyber threats kag data breaches. Sa iya mensahe gipahayag sang DOST Chief nga sa pagtuman sang mandato sang ahensya, ginapasiguro man nga protektado ang privacy kag personal nga impormasyon sa mga stakeholder batog sa mga transactional nga cyber attacks. Nagapanawagan man siya sa publiko nga mangin mabinantayon kag responsable sa pagproseso sang personal data. Radyo Pilipinas News. Liwad lauman sa ikapito nga kahigayonan sa Guimaras Manguman Triathlon bilang kampahin sa selebrasyon sa Manggahan Festival 2025. Sa Hunyo 22, hiwato ng 7th Guimaras Manguman Triathlon sa Raymond Beach Resort, Nueva Valencia. Bukas ang registration at pang limitado lamang ang slots. Radyo Pilipinas News. Sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas News. handa na ang Bacolod City para sa Chicken Inasal Festival 2025. Ang festival ang iwaton sa Mayo 21 to 25 sa tatlo ka key venue ang ginalakipan sa SM City Bacolod, the Upper East and Mega World kag Ayala Malls Capital Central. Bida sa kapistahan ng madamo nga food stalls nga magatanyag sa Chicken Inasal kag ibang pang pagkaon sa mga Bacolodnon, grilling contest, culinary workshops kag live entertainment. Igahirat man sa festival ang cultural pride kag passion sa mga Bacolodnon sa ila paborito nga chicken inasal kag ang rason kung nga ang syudad ang ginakabig nga home of the original chicken inasal. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, las 8:20 sa aga.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagamiyado ang mga balita nga natipon kag ginbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team para sa Radyo Pilipinas News sa kita subong sa Mayo 20, toy 2025. Radyo Pilipinas. Sa ngalan sa among mga katulong technical sa studio, Alan Defante kag sa among transmitter. Jones Hotahero para sa Bagong Pilipinas, ang inyong tagbalita, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.